Sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at masukal na kakahuyan, may isang makitid na daan patungo sa bukirin. Kapag araw, payapa ang lugar, puno ng mga ibon at hampas ng hangin sa mga puno ng kawayan. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging kakaiba ang daan. Tahimik na, maliban sa mga tunog ng kuliglig at huni ng mga paniki, at ang dilim ay tila mas makapal kaysa karaniwan. Dito madalas nakikita ang isang matandang naglalakad. May dala siyang baston, nakayuko at mabagal ang mga hakbang. Sa unang tingin, aakalaing isa lamang ito magsasaka na umuwi mula sa bukid. Ngunit ang mga nakakakita ay nagsasabing kakaiba ang kanyang presensya, sapagkat kahit wala siyang tinatapakang lupa, naririnig ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig. Isang magsasaka ang unang nagulat tungkol dito. Pauwi na siya mula sa pagbabantay sa kanyang palay noong hating gabi nang makita niyang matanda sa gitna ng daan. Mabagal ang lakad nito at tila hindi napapansin ng sino mang nasa paligid. Nang siya'y dumaan sa gilid, sumagi sa isip niyang magmano. Ngunit napansin niyang wala palang anino ang matanda. At nang siya'y lumingon, wala na ito roon. Ang tunog lamang ng baston ang naiwan, unti-unting lumalayo hanggang sa tuluyang mawala. Mula noon, dumami ang nakasaksi sa kanya. May mga kabataang pauwi mula sa inuman na nagsabing nakasabay nila ang matanda. Habang sila'y naglalakad, rinig nila ang dagdag na yabag at pagtama ng baston. Ngunit pagtingin nila, walang tao sa kanilang tabi. May ilan namang nakasaksi sa mismong figura. Isang matandang payat, nakasuot ng lumang kamisa de chino at may sombrero. Hindi ito lumilingon, hindi rin nagpapakita ng mukha. Ngunit palaging naglalakad ng mabagal na tila walang katapusan. Ayon sa mga matatanda, ang matanda raw ay isang magsasakang pumanaw sa mismong daan na yun. Noon, sa gitna ng tag-init, tinamaan siya ng matinding init ng araw at inatake sa puso habang pauwi. Wala siyang kasama at natagpuan lamang ang kanyang katawan makalipas ang 2 araw. Simula noon, ang kanyang kaluluwa raw ay hindi na nakaalis sa daan. Patuloy siyang naglalakad, hawak ang kanyang baston, tila hinahanap ang kanyang tahanan. May isang insidente na nagpatibay ng paniniwala ng mga tao. Isang binata ang naglakad pauwi mula sa bayan isang gabi. Nakita niya ang matanda sa unahan, naglalakad papalayo. Pinilit niyang abutin ito upang makisabay. Ngunit gaano man siya kabilis, hindi niya ito maabutan. Parang palaging ilang dipa ang layo ng matanda. Naging mabilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makalampas siya sa sariling bahay nang hindi namamalayan. Nang lingunin niya ang dinaanan, nakita pa rin niya ang matanda sa unahan, naglalakad pa rin at hindi humihinto. Minsan, nakikita rin ng mga motorista ang matanda. Habang nagmamaniho sila sa makipot na daan, bigla na lamang itong lumilitaw sa harap ng kanilang sasakyan. Sa sobrang gulat, preno agad ang kanilang ginagawa. Ngunit sa halip na bumangga, ang figura ng matanda ay dumadaan lamang sa gitna ng sasakyan, naglalaho at lilitaw muli sa unahan. Naglalakad pa rin ng mabagal. Ang mga nakaranas nito ay naniniwalang ang kanyang espiritu ay hindi na alam kung saan pupunta, kaya't paulit-ulit lamang niyang tinatahak ang daan ng kanyang kamatayan. May mga nagsasabing naririnig nila ang boses ng matanda, mahina at garalgal, na tila may sinasabi ngunit hindi maunawaan. Sa tuwing hihinto sila upang pakinggan, bigla na lamang tatahimik ang paligid. Ang mga aso sa paligid ay biglang tumahimik at ang hangin ay lumalamig ng sobra. Saka muling maririnig ang pagtama ng baston sa lupa. Paulit-ulit, mabagal at walang tigil. Isang pamilya ang minsang dumanas ng kakaibang karanasan. Habang sakay sila ng kariton pauwi mula sa bayan, nakasalubong nila ang matanda. Tahimik lamang itong naglakad sa gilid. Ngunit sa bawat hakbang ng kalabaw,
Tila hindi sila makalampas-lampas dito. Palaging nasa kanilang unahan ng matanda, kahit gaano pa kabilis ang kanilang takbo. Pagdating nila sa mismong pinto ng kanilang bahay, saka lamang ito naglaho at naiwan ang tunog ng baston na tumatama sa sahig, unti-unting lumalayo. Ang mga matatanda sa baryo ay naniniwalang hindi ito basta masamang espiritu. Ang matanda raw ay isa lamang kaluluwang naligaw. Patuloy na tinatahak ang daan na huli niyang nilakaran. Ngunit kahit hindi ito nananakit, ang presensya niya ay nakapagdudulot ng takot, sapagkat ang kanyang paglalakad ay walang katapusan. Sa bawat makasalubong, may pakiramdam na baka sila ang isunod niyang makasama sa kanyang paglalakbay. Hanggang ngayon, ang daan sa bukirin ay nananatiling misteryoso. Sa tuwing sasapit ang gabi, ang mga tao ay nagmamadaling makauwi bago tuluyang dumilim. Sapagkat sa oras na pumatak ang hating gabi, tsak na may maririnig na yabag ng baston sa lupa. Mabagal, ngunit walang tigil. Ang matanda ay muling nilitaw, nakayuko, naglalakad, at hindi kailanman humihinto. At sa bawat gabi, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa daan na yon. Naghahanap ng tahanang hindi na niya muling matatagpuan. Sa isang lumang bayan, may isang eskwelahang itinayo pa noong panahon ng Kastila. Matibay ang gusali, yari sa bato at kahoy, at maraming henerasyon na ng mga estudyante ang dumaan dito. Ngunit habang dumaraan ang mga dekada, unti-unti itong iniwan at napalitan ng bagong paaralan sa bayan. Ang lumang gusali ay naiwan, tahimik at unti-unting winasak ng panahon. Ang mga silid-aralan ay napuno ng alikabok, ang mga bintana ay nabasag, at ang mga upuan ay natakpan ng sapot ng gagamba. Ngunit kahit matagal nang isinara, sinasabing may isang estudyante pa ring naroroon. Madalas ikwento ng mga nakakita na sa isang silid sa ikalawang palapag, may nakaupo sa lumang upuan, nakayuko at tila nagbabasa ng libro. Hindi ito gumagalaw, hindi rin lumilingon. Ngunit sa tuwing sisilipin ng mga mapangahas na pumasok, palagi nilang nakikita ang figura. Sa sandaling iwasan ng kanilang tingin, bigla na lamang naglalaho ang anyo. Ngunit kapag muling bumalik, nandoon pa rin ito, nakaupo at tahimik na nag-aaral. Isang grupo ng kabataan ang minsang nagpasya na silipin ang gusali. Dala nila ang kanilang cellphone para mag-record. Umaasang makakita ng kakaiba. Habang umaakyat sila, ramdam nila ang bigat ng hangin at tila ba pinapanood sila ng kung sino. Pagdating nila sa silid, ayun nga, isang figura ng estudyante ang nakaupo, nakasuot ng lumang uniforme at nakatungo sa mesa. Walang gumalaw sa kanila, natigilan silang lahat. Ngunit nang mahulog ang isa sa kanilang dala, biglang naglaho ang estudyante. Tumakbo silang palabas, ngunit nang suriin ang kanilang video, malinaw na nakunan ang figura ng batang nakaupo sa dulo ng silid, hindi gumagalaw. Ayon sa mga kwento ng matatanda, noong dekada 70 raw, may isang batang lalaki na hindi nakauwi mula sa paaralan. Sinasabing nagpaiwan siya upang mag-aral pa, ngunit hindi na siya nakalabas. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay sa mismong mesa kung saan siya huling nakita. Ang dahilan ay hindi malinaw. Ang iba'y naniniwalang inatake siya sa puso. Ang ilan na may nagsasabing aksidente. Ngunit simula noon, sinasabing ang kanyang espiritu ay nanatili sa silid, nakayuko, at patuloy na nagbabasa ng librong hindi natapos. May isang guro ring nakapansin dito. Dumaan siya sa lumang gusali upang maghanap ng mga lumang gamit na maaaring mapakinabangan. Nang dumaan siya sa silid, napansin niyang may estudyanteng nakaupo. Akala niya ay may batang pumasok at nagtatago, kaya nalapitan niya ito.
Ngunit habang papalapit, napansin niyang ang estudyante ay hindi kumikilos. Hindi man lang gumagalaw kahit bagya. At nang tumapat siya, wala roon ng bata. Tanging upo ang bakante lang at bukas na libro na puno ng alikabok. Ipinakita ng guro ang librong yun sa iba. Ngunit nang dumaan ang ilang araw, napansin niyang tuwing titingnan ang mesa, laging nakabukas ang libro sa ibang pahina. Para bang may taong patuloy na nagbabasa kahit wala na roon. May mga kabataang naglalaro sa labas na nagsasabing nakikita nila ang estudyante sa bintana. Nakasilip lamang ito. Nakayuko pa rin. Hindi umaalis sa upuan. Minsan, kumakaway pa ito. Ngunit kapag nilapitan, wala ng tao sa loob. Ang pinaka nakakatakot, ayon sa ilang saksi, ay ang pagkakataong nakikita nila ang figura sa likod mismo ng kanilang silid habang sila'y nag-aaral sa bagong gusali. Para bang sumasama ito, nakikibahagi sa klase, ngunit hindi napapansin ng iba. Ang mga janitor na minsang pinapapasok sa gusali upang linisin ito ay may kani-kaniyang kwento. Isang matandang janitor ang nagsabing habang siya'y nagwawalis, naramdaman niyang may batang tumakbo sa gilid. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit nang dumaan siya sa silid sa ikalawang palapag, naroon na naman ang estudyanteng nakaupo. Hindi kumikilos at tila walang katapusan sa kanyang ginagawa. Mabilis siyang lumabas at hindi na muling bumalik. May isang gabi na isang grupo ng kabataan ang naglakas loob na matulog sa lumang gusali, dala ng kanilang kakulitan at tapang. Habang nagkukwentuhan sila, narinig nila ang tunog ng pahina ng librong nililipat, bagamat wala namang hangin. Nang sundan nila ang tunog, nakita nila ang estudyanteng nakaupo, at ang libro sa harapan nito ay kusaring bumabaliktad ang mga pahina. Tumakbo silang lahat palabas at hindi na muling bumalik. Sinasabi ng mga albularyo na ang kaluluwa ng estudyante ay hindi nakatawid dahil sa biglaang pagkamatay. Hindi siya nakapagpaalam at ang huli niyang alaala ay ang kanyang pag-aaral. Kaya't hanggang ngayon, nananatili siya roon. Inuulit-ulit ang parehong sandali, nakayuko at tila hindi natatapos ang kanyang pagbabasa. May ilan pang naniniwala na ang batang yun ay naghahanap ng kasama. Kaya't kapag may pumapasok na estudyante o kabataan, sinusundan niya sila. Nakaupo sa tabi nila, nakikibasa sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi ito nagsasalita, hindi nagpaparamdam, kundi tahimik lamang na nagmamasid. Hanggang ngayon, ang lumang gusali ay nananatiling sarado. Ngunit tuwing gabi, may mga ilaw na nakikita mula sa bintana kahit wala namang kuryente. At kung susulyapan mo ng mabuti, makikita mong may figura ng estudyante na nakaupo. Hindi kumikilos at tila walang katapusang nag-aaral. Isang batang naiwan sa silid, nakulong sa oras ng kanyang pagkamatay. At ngayon ay ligaw na kaluluwa sa paaralang iniwan na ng lahat. Sa isang maliit na baryo sa baybayin, may dalampasigan na kilala hindi lamang dahil sa ganda ng buhangin at alon, kundi dahil din sa mga misteryong bumabalot dito. Sa araw, masaya itong pinupuntahan ng mga bata para maglaro at ng mga mangingisda para ihanda ang kanilang mga bangka. Ngunit sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagiging mapanglaw ang lugar. Ang alon ay tila may sariling awit, malungkot, mabigat, at puno ng hiwaga. Dito madalas nakikita ang isang kakaibang figura, isang anino na nakaupo sa buhanginan, nakatanaw sa dagat. Wala itong malinaw na mukha, tanging hugis lamang ng isang tao. Hindi ito gumagalaw, hindi naglalakad, at hindi rin naglalaho kahit hampasin ng alon ng kanyang paligid. Sa tuwing sisilip ang mga mangingisda,
Lagi nila itong natatanaw at palaging nasa parehong pwesto. Isang gabi, may mangingisdang naglakas loob na lapitan ito. Tahimik siyang lumakad sa buhanginan. Hawak ang kanyang lampara habang ang figura ay nakaupo pa rin sa may pampang. Habang papalapit siya, napansin niyang walang bakas ng paa ang nilalang. Hindi ito dumaan sa buhanginan. At nang maabutan na siya ng liwanag ng lampara, bigla itong naglaho. Para bang sinisipsip ng hangin, ang mangingisda ay nanlamig at agad bumalik sa kanyang bangka, dala ang kwento ng kanyang nakita. Maraming haka-haka ang mga tao. Ang ilan ay naniniwalang ito'y kaluluwa ng isang mangingisdang nalunod sa dagat. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan, at mula noon, ang kanyang espiritu ay nananatili sa dalampasigan. Umaasang muling makasakay sa bangkang hindi na bumalik. Ang iba naman ay nagsasabing isa itong biktima ng bagyo. Isang estrangherong nalunod at hindi nakilala na hanggang ngayon ay hindi matahimik. May mga pagkakataong ang figura ay nakikita hindi lamang nakaupo, kundi nakatayo mismo sa tubig. Tila nakalutang ito sa ibabaw ng alon, hindi tinatabla ng pag-uga ng dagat. Ang mga nakakita ay nagsasabing napakahaba ng kanyang anino sa tubig, higit pa sa karaniwan. Ngunit kapag tinitigan ng matagal, bigla itong lumulubog at naglalaho na parang sinasama ng dagat sa kailaliman. Isang grupo ng kabataan ang minsang nagpasya na magkampo sa dalampasigan. Madanghating gabi, nakarinig sila ng mahinang awit na tila nagmumula sa gitna ng dagat. Wala silang makita kundi ang mga alon. Ngunit isang tao ang biglang nakatayo sa buhanginan, malapit sa kanilang tolda. Hindi ito gumagalaw, hindi rin nagsalita. Ngunit lahat sila ay nakaramdam ng malamig na presensya. Nang sindihan nila ang kanilang lampara, wala na raw ng figura. Ngunit kinabukasan, may bakas ng basang buhangin na nakaupo malapit sa kanilang pwesto, kahit wala namang sino mang naupo roon. Ang pinaka nakakakilabot ay ang mga pagkakataong sumusunod ang figura sa mga mangingisda. May mga ulat na habang nasa gitna ng dagat, nakakakita sila ng taong nakatayo sa dulo ng bangka, nakatingin sa malayo. Kapag sinilip nila, wala naman doon. Ngunit ang bigat ng kanilang bangka ay tila dumoble, at ang dagat ay nagiging mas marahas. Ang ilan ay muntik ng tumaob, at sa huling saglit, naririnig nila ang tunog ng isang taong humihikbi bago sila makaligtas. Sa mga matatanda, may isa pang kwento. Dati raw, may isang batang lalaki na nahulog sa dagat habang naglalaro sa tabing dagat. Walang nakaresponde agad, at siya'y inanod ng malakas na alon. Hindi na siya natagpuan. Simula noon, may mga nakakapansin ng isang maliit na figura sa pampang. Minsan ay parang bata, minsan ay parang matanda, ngunit laging nakaupo at nakatanaw. Ang kanyang anyo ay nagbabago na parabang hindi siya tiyak kung sino siya o kung paano siya dapat lumitaw. Ang mga manlalakbay na hindi taga roon ay may dalas ding makapansin. Kapag sila'y dumadaan sa tabing dagat bago sumikat ang araw, makikita nila ang figura at iisipin na isa lamang taong nagmumuni-muni. Ngunit sa oras na sila'y lumapit o magtanong, napapansin nilang walang mukha ang nilalang. Isang hugis lamang ng tao na puno ng anino at naglalaho kapag tinatapatan ng liwanag. Minsan, ang figura ay nagiiwan ng mga bakas. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo, may mangingisdang nakakita ng sunod-sunod na yapak mula sa pampang patungo sa dagat. Ang mga yapak ay tila gawa ng isang taong naglakad papasok sa alon. Ngunit ang kakaiba, walang yapak na pabalik. Ang mga bakas ay nagtapos sa mismong dagat at doon ay nawala ng saysay. Sinundan nila ito, ngunit wala silang natagpuan, kundi ang malamig na alon at ang amoy ng alat na tila mas mabigat kaysa dati. Sa baryo, isa itong paalala na ang dagat ay hindi lamang tahanan ng mga isda at alon, kundi pati ng mga kaluluwang hindi nakahanap ng katahimikan.
Ang figura sa dalampasigan ay naging bahagi na ng kanilang kwento. Isang aninong hindi nila kayang ipaliwanag ngunit lagi nilang nakikita. Para sa kanila, ito'y isang paalala na ang dagat ay may kinukubling lihim at ang mga buhay na kinuha nito ay hindi basta-basta nakakawala. Hanggang ngayon, ang anino ay patuloy na lumilitaw tuwing madaling araw. Hindi ito nagsasalita, hindi rin gumagalaw. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magdala ng kilabot. Sa bawat alon na bumabalik sa pampang, tila may kasamang bulong ng nakalipas. Isang paalala ng mga kaluluwang nalunod at naiwan, at ng figurang nananatiling nakaupo, nakamasid, at naghihintay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa isang liblib na bundok sa hilagang bahagi ng bansa, kakaunti lamang ang nangangahas na umakyat. Hindi ito popular na hiking spot. Dahil maliban sa hirap ng trail, maraming kwento ng kababalaghan ang nakadikit dito. Ayon sa matatanda, ang bundok ay tirahan ng mga kaluluwang hindi nakatawid, lalo na mga manlalakbay na namatay sa gitna ng paglalakbay. Ngunit may isang kwento na higit na kinatatakutan ng mga umaakyat, ang tungkol sa nawawalang manlalakbay. Madalas ikwento ng mga mountaineer na tuwing may grupo ng umaakyat, laging lang napapansin na may sobrang isa sa kanila. Sa simula, hindi nila agad namamalayan. Karaniwan, sa gitna ng paglalakad, may makikita silang lalaking nauna sa kanila. Nakasuot ng simpleng jacket, may bitbit na backpack, at laging nakatingin sa daan. Hindi ito nakikipag-usap, hindi rin lumilingon. Ang inaakala ng lahat, isa lamang itong kasamahan na ayaw makisalamuha. Ngunit sa tuwing pagbibilangin ng leader ang kanilang bilang, laging may kulang sa huling tala. Kung 10 silang umakyat, nagiging 11 sa gitna ng trail. Isang grupo ng kabataan ang nakaranas nito. Habang paakyat sila, napansin nilang may isang lalaking nauuna sa kanila. Hindi nila maabutan, ngunit hindi rin ito nawawala sa paningin. Ang kanyang lakad ay pare-pareho lamang, mabagal ngunit diretso, para bang alam na alam niya ang daan. Akala nila isa lang itong naunang umakyat at nakisabay sa kanilang rota. Ngunit nang makarating sila sa campsite, saka nila napansin na hindi ito dumating. At higit pa sa lahat, wala man lang bakas ng paa sa putikan ang taong yun. Sa gabing yun, habang nagtatayo sila ng tent, ramdam ng lahat na may isang taong nakatingin mula sa kagubatan. Walang nagsasalita, ngunit malinaw ang presensya ng isang nilalang na hindi nila kasama. Sa tuwing susulyapan nila ang paligid, may makikitang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nakatanaw lamang sa kanila, ngunit kapag sisipatin ng mabuti, wala na roon. May isa pang insidente na kinatatakutan ng mga taga-baryo sa paanan ng bundok. Isang grupo ng kalalakihan ang umakyat, dala ang tapang at kasiyahan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-akyat, napansin nilang may isa pang lalaki na sumasabay. Hindi nila ito kilala, ngunit ayaw nilang pansinin. Pagdating nila sa itaas, nagkwentuhan sila, at doon nila napagtanto na lahat sila'y magkakakilala, maliban sa isa. Nang sabay-sabay silang lumingon upang hanapin ito, bigla itong nawala, at ang iniwan lamang ay bakas ng basang paa na patungo sa gilid ng bangin. Kinabukasan, habang bumababa sila, muling lumitaw ang lalaki. Nasa unahan na naman siya, hindi mapapantayan, hindi rin mahahabol. Ang ilan ay nagsabing nakarinig sila na mahihinang yabag sa tabi nila, kahit walang nakikitang tao. Ang iba na may nakaramdam ng biglaang pagbigat ng kanilang mga katawan, para bang may nakisabay na hindi nakikita. Pagbaba nila ng bundok, isa-isang nagkasakit ang mga nakakita, nilagnat at nanaginip ng parehong pangyayari.
Sila'y naglalakad sa trail, kasama ang isang lalaking walang mukha. Ayon sa mga alamat, matagal nang may isang manlalakbay na nawala sa bundok. Noong dekada 60, may isang binata na sinubukang umakyat ng mag-isa. Hindi na siya bumalik at nang hanapin ng mga taga-baryo, natagpuan nila ang kanyang mga gamit sa gilid ng bangin. Ngunit hindi na nakita ang kanyang katawan. Sinasabing ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa bundok. Laging naglalakbay, laging sumusubok na makauwi, ngunit hindi na makatawid. May ilan pang mountaineer na nagsabing nakakita sila ng lalaking nakaupo sa bato. Tila nagpapahinga, ngunit kapag nilapitan, wala na roon. Ang mas nakakatakot, minsan ay may boses silang naririnig sa kanilang likuran. Tunog ng taong humihingal at naglalakad kasabay nila. Ngunit kapag lumingon, wala namang tao. Isang kwento ng veteranong umaakyat ang higit na nagpapatibay sa alamat. Ayon sa kanya, minsang naipit sila sa bagyo sa bundok. Malakas ang ulan, madulas ang daan, at halos wala na silang makita. Ngunit laking pasalamat nila nang may isang lalaki na biglang lumitaw at nanguna sa kanilang grupo. Hindi ito nagsalita, ngunit sinundan nila ito sa daan. Sa kanilang pagkagulat, nadala sila ng lalaki sa ligtas na campsite kung saan sila nakapagpahinga. Ngunit nang magpasalamat na sana sila sa lalaki, wala na ito. Walang iniwang bakas sa putikan at wala rin kahit sinong umakyat ng araw na yun maliban sa kanilang grupo. Simula noon, naniniwala siya na ang kaluluwa ng nawawalang manlalakbay ay hindi laging masama. Minsan, ito'y nagiging gabay upang hindi maligaw ang mga umaakyat. Ngunit para sa iba, ito'y isang sumpa. Dahil sa tuwing sumusunod ang kaluluwa, may dala itong bigat, panghihina at minsan sakit. Hanggang ngayon, ang bundok ay nananatiling tahimik at bihirang akyatin. Ngunit para sa mga nakararanas ng kakaiba, hindi na nila kailanman makakalimutan ang figura ng isang lalaking palaging nahuuna, hindi humihinto at hindi humaharap. Isang manlalakbay na nawala magpakailanman, ligaw na kaluluwang paulit-ulit na inuulit ang kanyang huling paglalakbay. May isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan na matagal ang iniiwasan kapag gabi. Ang mga nitso ay nakalubog sa damuhan, ang mga cross ay nakatagilid na, at ang mga pader ay gumuho na sa katagalan. Sa araw, payapa itong tingnan, isang lugar ng katahimikan para sa mga yumao. Ngunit sa gabi, nagiging ibang mundo ito. Puno ng mga kaluskos, malamig na ihip ng hangin, at aninong naglalakad sa pagitan ng mga puntod. Sa sementeryong ito, isang kaluluwa ng bata ang madalas mapansin. Siya hindi umiiyak o sumisigaw. Sa halip, palagi lamang siyang naglalakad, tila may hinahanap. Nakasuot siya ng lumang damit na puti, may mga bakas ng putik, at walang sapin ng paa. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit hindi may paliwanag kung bakit nakakapangilabot. Maraming bisita ang nakapansin dito kapag may bumibisita ng gabi, lalo na tuwing undas. Laging may yapak ng maliit na paa na sumusunod sa kanila. Ang mga bakas ay nabubuo sa lupa, kahit tuyo at walang putik. Ang mga yapak na yun ay hindi tumitigil hanggat hindi nakakalabas ng mga tao sa sementeryo. Ngunit pagdating nila sa labasan, biglang naglalaho ang mga yapak. At kasabay noon, ang malamig na simoy na tila nagbabalik sa katahimikan ng lugar. May isa pang kwento mula sa isang tanod na naatasang magbantay sa sementeryo. Habang nag-iikot siya sa hating gabi, narinig niya ang mahinang pagtawa ng bata. Nagtaka siya dahil wala namang bata na naglalagi sa ganitong oras. Sinundan niya ang tunog at nakita niya ang figura ng isang bata sa ibabaw ng isang netso. Nakaupo at nakataas sa mga paa. Ngunit sa oras na nilapitan niya, bigla itong naglaho. At tanging malamig na hangin ang naiwan. Pag uwi niya,
Nagkasakit siya ng ilang linggo at paulit-ulit niyang napanaginipan ang parehong bata. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakangiti at walang imik. Ayon sa mga matatanda, ang bata raw ay anak ng isang mag-asawang hindi nakayanan ng hirap ng buhay. Naiwan daw itong mag-isa sa bahay ng isang gabi. Habang nasa trabaho ang mga magulang, nadamay siya sa isang sunog at hindi na nasagip. Ang kanyang katawan ay inilibing sa sementeryong yun. Ngunit simula noon, ang kanyang kaluluwa ay hindi na nagkaroon ng katahimikan. Sinasabi ng iba na naglalakad siya hindi upang manakot, kundi upang hanapin ang kanyang mga magulang na hindi na nakabalik para sa kanya. Ang mga batang naglalaro malapit sa sementeryo ay minsan nakakakita sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas siya sa mismong tarangkahan ng sementeryo, nakatayo at nakatingin lamang. Sa unang tingin, para lamang siyang batang naglalaro na naligaw. Ngunit kapag nilapitan, bigla itong nagiging usok at naglalaho. Ang ilan sa mga batang ito ay nagkakasakit pagkatapos, na para bang nahawa sila ng kalungkutan at lamig ng bata. Isang pamilya ang minsang nagbisita ng gabi dahil hindi sila nakapunta sa undas sa tamang araw. Habang nag-aalay sila ng kandila at bulaklak, napansin ng ina na may batang nakatayo sa di kalayuan. Nakamasid lamang. Sa unay inakala niyang isa itong batang naglalaro, kaya't hindi niya pinansin. Ngunit nang sila ay maglakad na palabas, napansin niyang ang bata ay sumusunod sa kanila, hakbang-hakbang at hindi humihinto. Nang marating nila ang labasan, biglang tumigil ang bata at hindi na lumampas. Ngunit ang malamig na hangin ay sumabay sa kanila hanggang sa kanilang bahay. Kinagabihan, narinig ng inang yabag ng maliit na paa sa loob ng kanilang silid, kahit sarado ang pinto at bintana. Sa mga paniniwala ng matatanda, ang kaluluwa ng bata ay hindi nakalampas dahil wala itong sapat na gabay. Ang kanyang paglisan ay biglaan at puno ng takot, kaya't naiwan siya sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Kaya't gabi-gabi, naglalakad siya sa sementeryo, umaasang may makasalubong na maaaring maging kasama niya. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kilabot dahil ang sinumang makasama niya ng matagal ay tila nadadala ng kanyang kalungkutan. May ilang pari at albularyo na nagtangkang dasalan ng kanyang puntod. Sa tuwing ginagawa nila ito, nararamdaman nilang may malamig na hangin na umiikot. At ang mga kandilang sinisindahan nila ay biglang namamatay. Isa sa mga albularyo ang nagsabi na mahirap palayain ang kaluluwa ng bata dahil hindi ito handa. Ang bata raw ay naghahanap pa rin ng yakap ng kanyang mga magulang. At hanggat hindi niya sila natatagpuan, mananatili siyang ligaw. Kaya't hanggang ngayon, ang sementeryo ay nananatiling bantayan ng isang maliit na nilalang na walang kapayapaan. Ang mga dumaraan ay palaging may pakiramdam na may matang nakasunod sa kanila at sa bawat yapak nila may kasunod na mas magaan, mas mabilis at mas tahimik na hakbang. Ang mga kandila sa puntod ay minsang nagikislapan kahit walang hangin, na para bang may batang naglalaro sa paligid. Ang sementeryo ay tila naging palaruan ng kaluluwa ng bata, isang lugar kung saan siya ay umiikot, naghahanap at umaasang may makakasama. Ngunit sa bawat gabi, nananatili siyang nag-iisa at ang kanyang mga yapak ay patuloy na sumusunod sa mga bisitang natatakot lumingon. Hanggang ngayon, ang mga tao sa baryo ay naniniwalang sa oras na lumampas ka ng hating gabi sa sementeryo, maririnig mo ang kanyang mga yapak. At kung ikaw ay magtatagal, baka maramdaman mong may maliit na kamay na hahawak sa'yo, malamig at mahigpit, na para bang ayaw ka ng pakawalan. Sa pinakadulo ng baryo, may isang bahay na matagal nang iniwasan ng lahat. Ang ekstruktura nito ay yari pa sa lumang kahoy at bato. May 2 palapag at malalaking bintanang tila laging nakamasid. Noon, isa itong magandang tahanan ng isang kilalang pamilya. Ngunit nang pumanaw ang lahat ng nakatira roon sa sunod-sunod na kamalasan, iniwan ang bahay hanggang sa ito'y tuluyang maagnas.
Sa paglipas ng panahon, ang bubong nito ay tinubuan ng mga damo. Ang sahig ay marupok na at ang paligid ay natakpan ng makakapal na damo at puno. Subalit kahit inabandona na, gabi-gabi may kakaibang presensya sa loob. Sa bawat dadaan sa harap ng bahay, may isang aninong nakikitang nakatayo sa may bintana. Isang lalaking matangkad, payat, at laging nakamasid palabas. Marami ang nakapansin sa kanya. Mga batang naglalaro malapit sa lugar ang unang nakapansin. Sa tingin lalapit sila, nakikita nilang may siluetang nakasilip mula sa ikalawang palapag. Nakasandal ang dalawang kamay sa bintana at tila pinagmamasdan sila. Ngunit kapag tinawag nila ang kanilang mga magulang, wala nang makikita. Sinasabi ng matatanda na iyon ay kaluluwa ng dating may-ari ng bahay. Isang lalaking hindi nakalabas mula sa loob hanggang sa kanyang kamatayan. Ayon sa alamat, ang lalaki raw ay minsan nagkasakit at unti-unting namatay sa bahay na yon. Wala siyang kasama at walang sino man ang nakapansin sa kanyang pagkawala. Nang siya'y tuluyan ng pumanaw, hindi natagpuan agad ang kanyang katawan. Nang mabisto, ilang linggo na itong nahaagnas at ang bahay ay nagbistulang libingan niya. Simula noon, natili roon ang kanyang espiritu. Tila naghihintay ng mga bisitang hindi na muling dumating. May mga kabataang naglakas loob na pumasok sa loob ng bahay dahil sa kuryosidad. Ang mga sahig ay lumulubog sa bawat yapak at ang amoy ng amag at lumang kahoy ay nangingibabaw. Habang umaakyat sila sa hagdanan, bigla nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Walang sinuman ang nag-iingay, ngunit lahat ay nakarinig ng mahihinang yabag mula sa itaas. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, tumambad sa kanilang kwarto kung saan palaging nakikita ang anino. Nakatayo roon ang isang lumang upuan, nakaharap sa bintana. At sa ibabaw nito, isang malabong hugis ng tao ang nakaupo, nakatalikod at nakatingin sa labas. Nang sila'y umatras, biglang nagsara ang pinto ng silid. Sa takot, nagsitakbuhan sila palabas at kahit nakaalis na, dala nila ang alaala ng lalaking hindi lumilingon. Ang ilan ay nanaginip ng parehong figura sa kanilang pagtulog, nakatayo sa tabi ng kanilang kama at nakamasid habang sila'y natutulog. Hindi lamang mga bata ang nakaranas ito. May isang driver ng tricycle na madalas magpahinga sa tapat ng bahay kapag wala ng pasahero. Habang nakasandal siya sa kanyang sasakyan, bigla niyang naramdaman ng isang malamig na presensya. Pagtingin niya sa ikalawang palapag, nandoon na naman ang anino ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na ito nakatayo. Nakadikit ang mukha nito sa salamin. Walang mata, walang bibig, ngunit nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi na muling nagbalik ang driver sa lugar na yon. May mga pagkakataon ding naririnig ang tunog ng isang lalaking umuubo mula sa loob ng bahay. Minsan, kahit sarado ang mga bintana, may ilaw na sumisilip mula sa ikalawang palapag. Para bang may ilaw ng lampara na muling binuhay. Ngunit kapag sinilip sa loob, wala naman talagang ilaw at ang bahay ay nananatiling madilim. Ang mga matatanda sa baryo ay naniniwalang ang kaluluwa ng lalaki ay nananatiling nakakulong sa kanyang dating tirahan dahil hindi siya nakapagpaalam. Ang kanyang huling sandali ay puno ng kalungkutan at pag-iisa, kaya't hindi siya nakatawid. At sa bawat gabi, naghihintay siyang may dumaan. Nagbabakas sakaling may makakita at makaalala sa kanya. Ngunit sa halip na makatagpo ng kasama, natatakot lamang ang mga nakakasaksi sa kanyang presensya. May isang kwento tungkol sa isang batang babae na napadaan sa bahay kasama ang kanyang lola. Habang naglalakad sila, napansin ng bata na may isang lalaking nagmakaway mula sa bintana. Ngumiti pa siya pabalik, ngunit nang tanungin niya ang kanyang lola kung sinong tao roon, mabilis siyang pinatigil at hinatak palayo. Sabi ng matanda,
Wala nang nakatira sa bahay na yon at wala ring dapat makita sa bintana. Simula noon, nagkasakit ang bata at sa kanyang mga panaginip, palagi siyang dinadalaw ng parehong lalaki. Nakaupo sa gilid ng kanyang higaan, nakamasid lamang at hindi umaalis hanggang sumapit ang umaga. Dahil sa mga ganitong kwento, walang nangahas na manirahan o kahit mag-ayos ng bahay. Unti-unting gumuho ang mga dingding, nabubulok ang kahoy, at tinutubuan ng mga baging na ang bawat sulok. Ngunit sa kabila ng pagkasira, nananatili pa rin ang figura ng lalaki sa bintana. Parang ang kanyang kaluluwa ay nakabaon mismo sa mga poste at pader ng bahay. Nakagapos sa lugar na yon at hindi makalabas. Hanggang ngayon, ang abandonadong bahay ay nananatiling tahimik ngunit puno ng mga matang nakamasid. Ang lalaki ay patuloy na lumilitaw, hindi bilang pananakot, kundi bilang isang kaluluwang humihingi ng pansin. Ngunit sa halip na maawa, ang mga tao ay takot ang nararamdaman. At sa bawat dumadaan, laging may pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Na mula sa bintana, may isang nilalang na nakatanaw, naghihintay, at hindi kailanman lilisanin ang kanyang tahanan. Sa isang liblib na bayan, may isang kalsadang halos hindi na dinadaanan kapag lumubog na ang araw. Ang kalsadang ito ay mahaba, baluktot, at napapalibutan ng malalaking puno na tila nagtatakip ng langit. Wala ring ilaw na nakatayo sa gilid ng daan. Kaya't kapag dumaan dito sa gabi, tanging liwanag lamang ng sasakyan ang magsisilbing gabay. Sa bawat humaharurot na gulong, tila ba nagigising ang katahimikan ng paligid at nagbabadya ng panganib. Matagal nang may mga kwento tungkol sa daang ito. Ayon sa mga matatanda, may babaeng laging naglalakad sa gilid ng kalsada tuwing hating gabi. Ang kanyang anyo ay tila karaniwang babae lamang. Nakasuot ng puting bestida, mahabang buhok na nakalugay, at ang mga paa ay nakayapak. Sa unang tingin, para lamang siyang isang nawawalang nilalang na naghahanap ng masasakyan. Ngunit sa oras na lapitan o lagpasan, ang malamig na simoy ng hangin ay biglang nagiging matalim. At ang katawan ng sinumang makakasaksi ay mababalot ng kilabot. Isang gabi, may isang driver na pauwi mula sa bayan matapos ang magdamagang pagtatrabaho. Habang pinapaharurot ang kanyang sasakyan, napansin niya ang figura ng isang babae sa malayo. Sa una ay inisip niyang isa lamang itong residente na hindi nakauwi bago dumilim. Ngunit habang papalapit, napansin niyang wala itong aninong na ihahagis mula sa liwanag ng headlights. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at tila ba hindi humahakbang ang mga paa kundi dumudulas lamang sa lupa. Nang malampasan niya ang babae, saglit siyang napahinga ng maluwag. Ngunit pagtingin niya sa side mirror, wala roon ang figura. Ang mas nakakatindig balahibo ay biglang pagbigat ng kanyang sasakyan na para bang may umupo sa likuran. Narinig din niya ang marahang paghingang hindi niya malaman kung saan nagmumula. Pinilit niyang huwag lumingon at binilisan ang takbo hanggang sa tuluyan siya makalayo sa kalsadang yun. Hindi lamang isang taong nakasaksi sa babaeng ito. Maraming motorista ang nagulat ng parehong karanasan. Ang figura sa gilid ng kalsada, ang pagkawala nito sa salamin, at ang biglang presensya sa loob ng sasakyan. May ilan ding nagsasabing minsan, lumilitaw ito mismo sa gitna ng daan. Kung hindi agad makakapreno ang driver, tsak na magkakabangga niya ito. Ngunit sa mismong saglit na yon, naglalaho ang babae, at ang gulong ng sasakyan ay dumadaan sa wala. Ang driver, bagaman ligtas, ay napupuno ng takot at hindi na muling dadaan sa kalsadang yun sa gabi. Isang alamat ang lumaganap. Ang babae raw ay dating biktima ng isang aksidente sa mismong kalsadang yun. Sa gabi ng kanyang pagkamatay, umuulan ng malakas at wala siyang ibang masakyan
Naghintay siya sa gilid ng daan, umaasang may driver na papara. Ngunit isang humahagibis na truck ang bumangga sa kanya. Hindi na siya nakauwi at ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan. Simula noon, ang kanyang kaluluwa ay nanatili roon, humihingi ng saklolo na hindi kailanman dumating. May mga nakarinig din ng kanyang mga yapak matapos nilang dumaan. Kahit sarado ang bintana ng sasakyan, malinaw ang tunog ng paa na sumusunod sa gulong. Mabagal ngunit hindi humihinto. Ang ilan naman ay nagsasabing naramdaman nilang may malamig na kamay na humawak sa kanilang balikat habang sila ay nagmamaniho. Sa sobrang takot, pinipilit nilang huwag lingunin ng salamin, sapagkat kapag ginawa nila, makikita nila ang babae mismo na nakaupo sa likuran, walang mukha at nakatitig lamang sa kanila. Dahil sa mga insidente, bihira nang dumadaan doon tuwing gabi. Ang mga taong napipilitang tahakin ang kalsadang yun ay nagdadasal at nagtatabi ng mga rosaryo anting-anting. Umaasang hindi sila dadapuan ng ligaw na kaluluwa. Ngunit kahit ano pa ang dala nilang panlaban, ang presensya ng babae ay tila hindi maiiwasan. Ang kanyang paghihintay ay walang hanggan, at bawat dumadaan ay nagiging saksi sa kanyang pagkabilanggo sa mundo ng mga buhay. Sa mga nakaranas, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang makita ang babae, kundi ang maramdaman siyang naroon, nakasabay, nakamasid, at nakikiupo sa biyahe, sapagkat hindi sila sigurado kung hanggang saan sila susundan ng kanyang kaluluwa. May ilan na nagsasabing kahit nakalayo na sila sa kalsada, dala pa rin nila ang bigat ng presensya. At minsan, pagdating nila sa kanilang mga tahanan, naroon pa rin ang bakas ng malamig na hangin at ang yapak ng basang paa sa kanilang pintuan. Ang kalsadang yun ay nananatiling tahimik, ngunit puno ng alaala ng isang babaeng hindi natapos ang paglalakbay. Sa bawat sasakyang dumaraan, isa na namang pagkakataon ang dumarating para sa kanyang kaluluwa na muling magparamdam. Umaasang baka sa pagkakataong ito, siya ay tuluyan ng madalas kung saan siya dapat mapunta. Ngunit sa ngayon, siya ay nananatiling anino ng kalsada at patuloy na ligaw na kaluluwa ng dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.